Hi mga kabayan, just wanna share my thoughts regarding sa mga nag-aasa akin sa PM kung scam daw ba ang online business na ginagawa ko dito sa abroad. So, by the way, I'm J.Ann Requiso Anohan. I'm an OFW from Abu Dhabi City, United Arab Emirates for 9 years. So, sa dami ng mga testimonies at kumikita dito, tingin nyo ba guys, magtatagal ako dito kung scam ito? Single mom ako with 2 kids, alam nyo, kung gaano kahirap kumita ng pera sa abroad. Hindi siguro ako magpapa-scam kung alam kong hindi ito legit. Sayang ang oras, effort at panimula ko kung hindi ito totoo. Ang hirap kaya humanap ng negosyo na minomonitor mo ang sarili mong business, hawak mong oras mo, at doable na pwedeng isabay sa work mo sa abroad. Dito ko lang yan natagpuan sa Elites Empire. Ang company namin is si AIM Global. 20 years na itong existing sa Pilipinas, under ako ng Elites Empire community na 5 years na founded by our Empress Pearl Home. For me kasi mga sis, minsan ang totoong scam is yung sistema natin sa abroad. Yung sipag natin, ibang taong nakikinabang. Tayo ang pagod sa field, pero sila ang mas yumayaman. Tayo, fix ang salary. May ceiling pa yan. Kahit gaano ka kasipag, may limit pa rin. What if, di ba? What if yung sipag mo sa employer mo, ilagay mo sa sarili mong business? Sino ang yayaman this time? Di ba? Ikaw na. Hindi ko sinasabi na financially stable na ako, kaya dapat nyo na akong pakinggan. Pero what I mean, nung nalaman ko kasi na may ganitong palang opportunity na may more in life pa pala, I decided to work on it habang maaga pa. Kasi kung makikinig ka lang sa mga taong nagsasabing scam ito without even researching, magugulat ka na lang, tumanda ka na sa abroad na wala kang sariling nasimulan or sariling negosyo. Or pareho kayo ng estado ng buhay ng taong nagsabi sa'yo na scam ito. Walang masama mag-research, libre ang knowledge. Hindi ka naman agad mag-join. Alamin mo muna syempre. Tingnan mo muna mismo sa mga mata mo. Huwag yung dahil may narinig ka, ayaw mo na agad. Diba? Actually, minsan may pakiramdam ako na tayo pa ang na-scam sa pagiging OFW. For me, akala ko pag nag-abroad ako, dito nagiginhawa ang buhay ng family ko, dito nagiginhawa ang buhay ko. Pero hindi pala ganun. Kung wala kang ibang nilalagay na leverage. Kaya, ginawa namin ito as part-time ngayon kasi para in the future, leverage na siya. Pera na ang magwo-work para sa atin. So, minsan, tanungin nyo minsan yung sarili nyo sis. Minsan natanungin nyo, contented na ba ako sa estado ng buhay ko ngayon? Diba? Okay lang ba na fixed salary ako forever? Okay lang ba na pag-uwi ko may ipon ako pero hindi ko sure kung financially stable na talaga ako? Okay lang ba na makapag-uwi ako ng 200k kapag nag-for good ako? Diba? Okay lang ba na ibang tao yung pinayayaman ko, hindi ako? Minsan tanungin nyo yan. Diba? Walang yung mayaman sa comfort zone. If you don't take a risk, expect na in the next 5 years, same pa rin ang estado ng buhay mo kung wala kang babaguhin. Life is so short. Mas okay nang nag-try ka kaysa tumanda ka na sa abroad nang wala kang ginawa para sa sarili mong pangarap. Puro sa kanila na lang ba? Paano na yung pangarap mo? Diba? Value yourself. This time, ikaw naman. Para sa future mo naman at ng family mo. Huwag yung puro padala ka na lang. Diba? Ilang pera na ang nagdaan sa'yo pero wala kang naipundar na sarili mong negosyo. Hanggang kailan mo gagawin ito? Hanggang sa hindi mo na kayang magtrabaho? Diba? Paano na ikaw? Pag uwi mo. Kaya ngayon pa lang, na kaya mo pang mag-online, gawin mo na. Do it. Diba? Sumabay ka. So, yun na nga. After mo itong mapanood, sisa, pag-isipan mong mabuti. Baka kaya mo ito napanood ngayon kasi ito na yung magbibigay sa'yo ng breakthrough this 2026 onwards.